Good day mga ka-ML, ako si Angelo M. Reyes, ang inyong susunod na SK Kagawad. Narito tayo muli para sa panibagong episode ng SKML Fish Talks. Para sa ngayong araw, ating kilalanin ang susunod na maglilingkod sa mga kabataan sa Barangay Pansol, ang ating susunod na SK Chairman na si Kenneth De Guzman. Salamat Kuya Angelo. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po munang kumustahin lahat ng mga talagang faithful viewers po natin at loyal viewers po natin dito sa YouTube channel. Of course, ng ating susunod na Kapitan Melvin Lario. So, maraming salamat po sa pag-imbita sa atin ngayong araw na ito. And especially Kuya Angelo, maraming salamat dahil napakagwapo po yan, ng ating interviewer for today. So, nawaya mas lalo nyo po akong makilala at mas lalo rin po nating makilala ang ating, of course, susunod na kapitan at kung paano po ba siya sa akin nakatulong bilang isang tao maging dito po sa komunidad. So, ready na? Ready na ba ang ating mga tanong kay Angelo? Ako ba magtatanong? Ready na lang. So, yun. Para sa ating susunod na SK Chairman, siyempre meron kaming mga tanong para sa iyo. So, handa ka na ba? Okay. Handa ka na? Medyo lang. So, ito yung unang tanong namin sa iyo. Sino ba si John Kenneth De Guzman? Wow, grabe naman yung tanong. Solid yung tanong ha. So, first of all, syempre, si John Kenneth De Guzman ay isa sa mga kabataan na matagal na nagboboluntaryo dito sa mga nangyayaring dito sa ating barangay. No? So, especially since 2016 ay isa na po akong volunteer, no, na under ni Kagawad Melvin Lario, no, under sa SICAP organization. No, so, simula pa nung taong 2016 and naging parte po tayo ng iba't ibang mga organization sa school, maging sa community at marami na rin tayo siguro mga natulungan dito sa ating lugar. Okay. So, ang galing! Galing sagot! Perfect ka na, perfect. Okay. So, sunod na tanong. Ready ka na ba? Ready na. Surprise Okay. question. So, bilang isang pinuno ng iba't ibang organisasyon, kamusta ka bilang isang leader? Bilang isang leader, syempre bilang isang leader hindi ganoon kadali, no, na mag-handle ng iba't ibang mga organisasyon, lalo na dito sa ating barangay kasi syempre marami kang mga kabataan na syempre na hinahandle, diba, hindi naman sa lahat ng pagkakataon madali yung mga kaganapan sa loob, may mga misunderstanding rin. Pero gayon pa man, bilang isang leader, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng katalinuhan, ng kalakasan para mapagpatuloy yung mga nais niyang gawin dito sa community natin. And bilang isang leader, masaya syempre yung puso ko, no, na maging isang leader ng iba't ibang organisasyon dahil nga mahal ko talaga mahal ko yung pagtulong sa mga kapwa ko kabataan, no, wala man tong kapalit yung pagtulong natin dito sa community natin. Masarap sa pakiramdam na masaya ka sa ginagawa mo. And bilang isang leader, masaya ako. Masaya ako ngayon bilang isang leader. Yeah, totoo yun. Okay. Sunod, ang mga mabibigat na pagsubok na iyong pinagdaanan mo. Ganyan ka tapos. So, sunod na tanong. Ano ang mga mabibigat na pagsubok na iyong pinagdaanan sa iyong buhay? Marami, no? So baka mahaba ang mga oras sa pag-uusapan natin pag inisa-isa natin. Pero sige, share ko na lang yung isa sa pinakamabigat na lang siguro na pagsubok na napagdaanan namin. Siguro, taong 2018, isa yun sa mga pinaka-biggest biggest challenge sa akin at pinaka-matinding pagsubok na pinagdaanan ko. Di lang ako, pati ng buong pamilya namin. No? Taong 2018, nung nasunugan kami ng bahay. No? And during that time, talagang wala ho sa amin natira kahit anong bagay man. Walang Diyan sa natira Iwan? dito sa Mayan, sa Riverside, sa Kaingin 2, no? Walang natira sa amin kahit anong bagay during that time. Okay. Walang damit, walang pera, walang gamit o kahit ano pa man. Kaya yung mga panahon na yun talagang sobrang matindi yung breakdown na naranasan ko. Kasi nga syempre, di mo alam kung paano ka ulit magsisimula, di nyo alam kung paano kayo ulit magsisimula. Pero salamat dahil dun sa mga pagsubok na yun, kumbaga napagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok na yun. Kasama ang ating mahal na Panginoon and of course, sa mga taong nakapaligid sa atin. Of course, especially dito sa ating susunod na barangay captain, Cap Melvin Lario, na talagang tumulong sa atin. Shoutout! Shoutout sa'yo. Cap Melvin. Okay. So ito, siyempre, isa kang anak, no? Bilang isang anak, ano ang mga kaisa-isang hiling mo sa Diyos para sa iyong mga magulang? Wow. Siguro, kung meron man akong hilingin sa ating Diyos, no, na buhay, pinakauna siguro is yung kagalingan nila. No, kasi
both of my parents ngayon kasi pares sila may sakit eh. So pares diabetic yung parents ko. And mama ko rin, part na siya ng PWD dahil naputulan siya ng paa. Papa ko rin, ganun din, medyo masama na rin talaga yung mga pinagdadaan ng mga sakit ngayon. Pero kung meron man talaga akong hilingin sa Lord, yung kagalingan nila. Para siyempre mas masaya kapag walang may sakit sa pamilya. So, yun lang. Isa lang. Siyempre marami tayong hiling sa magulang natin pero dahil isa lang. Isa lang muna ngayon. Isa lang muna. Okay. Ito naman, bilang isang naglilingkod, bilang isang kabataang naglilingkod sa simbahan, paano ka nagbibigay ng inspirasyon sa mga kapwa mo kabataan? Well, siguro sa pagbibigay ng inspirasyon sa kanila is the best way para ma-inspire ko sila is yung maging isa akong mabuting example sa kanila. No, kasi syempre pag nasa simbahan tayo, mahirap na mag-inspire or mag-share ng gospel sa ibang mga tao, mag-share ng mga mabubuting salita ng Panginoon kung ikaw mismo wala kang integrity, wala kang integridad at hindi nakikita nila sa yung kabutihan bilang isang tao. Mahirap kang sundin ng mga kabataan na to pag may nakikita sila sa yung mga bagay na hindi maganda. So, in terms of paglilingkod sa mga kabataan, ina-inspire ko sila through by being a great example. Tama tayo dyan. Sunod na tanong para sa'yo. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa ating barangay, anong gusto mong magawa? Napakatinding question na agad yan kay Angelo. So, syempre naman, kung bibigyan ako ng isang napakagandang pagkakataon bilang isang sa mga maging leader kabataan dito sa ating barangay, syempre, unang-una, gusto ko na maramdaman ng lahat ng mga areas dito sa Barangay Pansol na merong SK. Na gusto natin na ma-utilize lahat ng mga funds, lahat ng mga pondo, mababa sa lahat ng mga kabataan kung ano ba yung deserve nila na dapat nakukuha nila o nararanasan nila na nangyayari dito sa ating community. Na marami tayong mga proyekto na gustong ibaba sa kanila at kasama dyan ang Team SKML, kasama yung mga SK kagawad natin. So mas lalo po natin, kapag nakilala po natin sila, na makikita po natin dyan yung mga proyekto natin na makakatulong sa ating mga kabataan. So ang approach po namin is holistical. Pag sinabi po natin holistical, yung pangangailangan ng mga kabataan sa emosyonal, pangangailangan mental, pangangailangan physical, and pangangailangan spiritual. So ibig sabihin, overall aspect ng buhay ng isang tao ay yung mga bagay na pagpopokusan natin at bibigyan natin ng mga magagandang proyekto para sa mga kabataan. Ayun. So yun kasi si Chairman Kenneth, marami na kaming pinagsamahan nito. Itong sunod na tanong ay base sa aming kaalaman at sa mga ibang tao, marami kang kabataang tinutulungan at tinuturuan. So bakit mo ba mahal ang mga kabataan? Yan, grabe no? Ang ganda naman ng tanong na yan kay Angelo, no? So syempre siguro napamahal ako sa mga kabataan kasi parang feeling ko isa yun sa mga pinaka-main purpose ko dito sa mundo kung bakit ako binuhay ni Lord. Kundi mahalin yung mga kapwa-kabataan. Hindi kasi, siyempre diba, kung meron man tayong isang bagay na dapat gawin bilang isang kabataan, na pinakamaganda na nakikita sa atin, siyempre yun yung magmahal. Diba, na kumbaga yung mundo kasi natin, punong-puno na ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari. Nakikita ko na may mga bagay na nawawala. Or siguro yun nga, yung pagmamahal. So para sa akin, sobrang mahal ko talaga yung mga kapwa-kabataan kasi minsan nga rin talaga tayo nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, and of course gusto ko na kung kaya ko naman din gawa ng paraan na matulungan sila doon sa mga bagay na meron tayo, mga kakayahan para hindi na rin nila maranasan yung mga pagsubok na yun, syempre tutulungan ko sila doon sa mga aspeto na yun. Kasi ako kay Angelo, share ko lang, minsan din kasi talaga akong nag-undergo sa depression. So na-diagnose talaga ako before sa depression, no? So nagkaroon din tayo ng medyo mental illness before. That was 3 years ago. And sinabi ko sa sarili ko, no, ngayon na talagang na-relieve na ako, okay na ako, gusto ko yung mga ibang kabataan, lalo na yung mga taong nakapaligid sa akin, matulungan natin sila dun sa aspeto na yun. And ma-share natin sa kanila kung ano ba yung mga pamamaraan na nagginawa natin para mapagtagumpayan yung mga bagay. So siguro marami na sa ating nakakilala kay sa ating susunod na kapitan na si Kapitan Melvin Hilario. Ito yung sunod na tanong ko para sa'yo. Sige, ano yan? Paano mo nakilala si Kapitan Melvin Hilario? Yan, no? So, mahaba-habang kwentuhan po ito. Biro lang. So, year 2015, nung time na sumali ako sa isang mga papageant ni Kagawad Melvin. Yung pa yung Miss Bebot. So, ang Miss Bebot po, ito po yung patimpalak para sa mga kalalakihan na
medyo magsusuot ng mga medyo pambabae para magbigay ng kasiyahan sa ating barangay. No? That was on the year 2015. But after that, hindi pa talaga kami, masasabi ko, naging malalim yung pagiging magkaibigan o pagkakilala namin dalawa ni Kagawad Melvin. No, nung dumating lang talaga yung punto na maging part ako ng organization niya, which is yung Sikap Organization nga, doon nagsimula na masabi kong makilala ko siya bilang isang tao, bilang isang kaibigan, at bilang isang leader dito sa ating barangay. No, nakilala ko si Kagawad Melvin Lario bilang isang taong matulungin talaga at talagang mapagmahal sa mga tao, lalo na sa mga mamamayan ng Barangay Pansol. No, gagawin niya talaga yung lahat para lang talaga maibigay yung mga pangangailangan ng mga nasasakupan niya. So, in terms of leadership, pagiging leader, sobrang baw na baw talaga ako kay Kagawad. Yan, totoo yan. And talagang dun sa pagkakilala ko sa kanya bilang isang tao, bilang isang kaibigan, bilang isang leader, talagang lahat yun, lahat sa aspeto na yun, sobrang natutuwa ako at talagang sobrang baw na baw ako sa kanya kasi talagang napakabauti niyang tao, napakamabuti niya at napakagaling niyang leader dito sa ating sasakupang barangay. Totoo yan. So maraming natulungan sa ang ating susunod na Kapitan Melvin Lario. Ito yung sunod na tanong ko para sa iyo. Gaano kalaking parte ng isang Melvin Lario sa buhay mo? O gaano ka natulungan ng ating susunod na Kapitan Melvin Lario? First of all, kasi syempre si Kagawad Melvin he is my mentor for the past 3 years, no, in terms of being a leader. No, napakahalaga po na kung ikaw isa kang leader, dapat may nagme-mentor sa'yo. No, so si Kagawad Melvin, isa sa mga pinakamalaking bagay na natulong niya sa akin is kung paano niya ako na-mold bilang isang leader. No, kasi dati hindi pa naman talaga ako, kumbaga hindi pa naman talaga ako, hindi ko pa sobrang mahal yung mga kabataan, hindi ko pa sobrang mahal yung pag-volunteer, hindi ko pa sobrang mahal yung mga ginagawa natin para sa buong community. Pero simula nung nakilala ko siya, parang napasa niya sa akin yung passion to serve, lalo na dito sa nasasakupan natin. And isa yun sa mga bagay na sobrang laki ng impact na nagawa niya sa akin, kung yung passion to serve. No, yung kumbaga yung desire mo na makatulong sa mga kabataan, yung passion mo na talagang na maranasan ng mga kabataan yung mga simpleng bagay na pwede natin gawin para sa kanila. So, yung volunteerism, yun, isa yun sa mga na-influensya niya rin sa akin yung pag-volunteer na kahit walang bayad, alam mo yun, yung kahit mapapagod ka na walang kapalit, isa yun sa mga bagay na naging kumbaga impact niya sa buhay ko. Malaking impact niya. Yun, base nga sa pagkakasabi mo, no, sa ang tagal nyo ng pagsasama, almost 3 years. More than 3 years More na. than 3 years na, okay. Itong tanong na to, ano ba ang mga aral na naituro sa'yo ni Honorable Marvin Lario? So, number 1 of course is pinakamatinding aral na tinuro niya sa akin is yung talagang pagkakaroon ng takot sa ating Panginoong Diyos. Yan. No, kasi siya talaga yung naging daan para makakilala ako sa Lord. No? And because of him, right now, I am a youth leader sa isang church dito sa ating barangay. And nagpapasalamat ako sa kanya dahil nga talagang ang laki ng naging impact at naitulong nun sa akin doon sa may bagay na yun. Okay. Eto. So, ang dami ng tanong, no? Ready ka pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa. Kaya pa. Okay, sunod. Eto, ano yung bagay na gusto mong tularan sa ating susunod na Kapitan Melvin Lario? Siguro yung isang bagay na gusto kong tularan kay Kagawad Melvin is yung pagkakaroon talaga ng puso ng paglilingkod. Kaya nga 'di ba ang tawag niya sa mga taong sumusuporta sa kanya is maglilingkod lagi. And yung paglilingkod palagi ay hindi yun madali. Kasi syempre, darating yung panahon na mapapagod ka. Pero yung isang Melvin Lario kasi parang hindi ko siya nakitaan ng pagkapagod eh. Alam mo yun, yung parang kapag may taong lumapit sa kanya, sisiguraduhin niya na kahit wala siyang pera, kahit wala siyang resources, gagawa siya ng paraan, no, para talagang mabigay niya kung ano man yung pangangailangan ng mga tao na yun. And isa yun sa mga bagay na talagang gusto kong bitbitin ko hanggang sa pagtanda ko at maging kumbaga bilang isang tao, bilang isang kabataan, at bilang isang susunod na leader rin dito sa atin. Tama. Check muna natin. Lasting ba? Hindi meron ka.